What's up mga master, Mark Music here. Meron tayong tutorial ngayon mga master. Ito ay updated tutorial mga master about sa minor scale. Paano ba nabuo yung minor scale at paano ito i-apply? Hindi po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Major scale is foundation of all scale. Yan. For example, meron tayong C major scale. Ito yung ating C minor scale. Meron lang siyang binago kumbaga. Ito yon. Yung ating C major scale mga master. So yung binago sa kanya mga master yung 3rd, 6th at 7. Kumbaga sa interval niya meron tayong, ito yung ating pinaka root. So meron tayong major 2nd, major 3rd, perfect 4th, perfect 5th, major 6, major 7 at perfect octave. Ang ginawa nila is ginawa nilang flat yung ating 3rd. So naging minor 3rd na siya, kumbaga inatras. At ito yung ating 6th na major, inatras din siya, naging flat siya or minor 6. At yung ating 7th, ito yung major 7th natin is naging minor 7. Yan, inatras din siya or tinatawag ding dominant 7. Ito yun siya mga master. So ito yung ating C, D. So pag i-atras natin yung nota na to is magiging E flat. Yan. Itong F is mananatili, yung G manatili. Yung A naman natin pag inatras naging A flat. At yung B natin inatras naging B flat. At ito pa rin yung kanyang octave. Yan. Kaya nakuha yung ating C minor scale dahil sa ating foundation na major. Kahit anong key. So ito, for example, itong G major scale natin kasi familiar din itong scale na to. So baguhin lang natin itong 3rd niya, yung 6th at yung 7. So ang nangyari is ganito na, G, A, ito maging B flat, C, D, ito magiging E flat, at itong ating F sharp is F na lang siya at yung ang kanyang octave. Yan. So nakukuha na agad natin yung minor scale. Basta yun lang ang pinaka formula natin, kumbaga i-flat lang natin ito, yung 3rd, yung ating 6 at yung ating 7 para makuha natin yung minor scale. So ito yung ating G major scale. Yan, meron tayong G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Ngayon, ginawa na nating minor scale is magiging ganito na siya. G, A, B flat, C, D, E flat, F, G. Yan. Yun siya mga master. Sana nagets niyo yun mga master na yung ating minor scale is actually doon din talaga binase sa major scale. Kaya lagi kong sinasabi na aralin muna natin yung fretboard bago tayo mag-scale. Kasi pag scale yung ating hahanapin is mahihirapan tayo pag dito na sa ating fretboard. Kasi kahit alam natin yung formula niya pero di natin nahanap kung saan yung mga notes na yun dito sa ating fretboard is wala pa rin. Mahihirapan pa rin tayo. Kaya maraming nahirapan kasi after agad sa scale, hindi muna inaral yung mga nota sa fretboard. Yun yung dahilan doon mga master. Kaya matagal. Pakiramdam niyan kasi parang ito, naghahanap ka ng nota dito sa fretboard. Hindi mo alam kung saan mo ilagay. Unlike sa alam mo yung mga nota sa fretboard, ipinpoint mo na lang kung anong nota yun. Kaya make sure talaga mga master na alam mo yung nota sa fretboard para hindi ka mahirapan. Hindi pa nakapanood mga master ng video ko about doon sa paano mag-analyze ng fretboard, about sa 3 step para malaman yung fretboard. Ang unang-una is memorize, familiarize, at visualize. Yan. Pag memorize ko na yung mga nota kung paano gumalaw, mapapamiliarize ko na siya dito sa aking daliri kasi alam ko na. Yun, familiar na. Ngayon, gagamitin ko na yung aking visualize. Sa visualize naman mga master, ganito nangyayari. Example, meron tayong D major scale. Yan. Take note dito, D major scale. Kumbaga, yung shape na to, ito, yung pattern na to, meron tayong
index ring, index middle pinky, index ring pinky. Yan. Ito yung trick nito mga master. So kung saan yung ating root, ito yung ating root D. May root din tayo dito. Yan, yung octave niya. May root dito sa G string 7th fret. May root din dito sa E string 10th fret. Ngayon, pag kukunin mo yung minor scale ng kanyang relative, ito mga master, relative na minor scale niya is B yung kanyang relative. Meron na akong tackle about dyan mga master, yung about sa relative. Maganda rin kasi pag alam mo yung mga relative ng minor sa major kasi mas napapadali yung lahat. Example lang, ito yung aking D major scale. Ang relative niya is B minor scale. So, paano ginawa yon? Tignan mo lang yung root. Then, identify mo yung mga nota niya. D, E, F sharp, G, A, B. Yan. C sharp, D. So, ilang frets paatras papuntang ating B. So, meron tayong galing dito sa root, half step at whole step. So, meron tayong 4 na frets. Pero yung pagitan nila is merong half step at whole step. Yan. So, ito yon. So, ganun din yung gagawin mo dun sa taas kanina. So, example, ibabalik ko yung aking scale dun sa taas. So, ito na yung aking D. So, meron akong half step patras at whole step patras. So, nakuha ko na yung B minor scale. Yan. Dito lang ako nag-start sa B. So, ito na yung magiging scale ko. Yan, dito na ako mag-i-end at dito rin. Kasi yan yung octave niya. Pwede yung shape na to kanina. Pwede mo rin gawing shape na dito para hindi ka na i-slide. Ganito na lang. So, nakuha ko na agad yung B minor scale. Ganun siya mga master. Kumbaga, meron kang tinitignan, siyempre na-analyze mo na. So, na-visualize mo na agad kung paano nangyayari yung scale. So, ngayon, dahil alam mo na yung scale na to or yung pattern na to, B. And then, alam mo yung 12 notes. So, ito yung B. Ngayon, pag example lang, meron kang hanaping scale A, minor scale. So, dahil B ito, understood na pag aatras tayo ng dalawa, makukuha natin yung A na note. So, B, B flat, A. Yan. A ito, nandito yung A. Din gagayahin ko lang nitong shape na to. So, dito na ako mag-start. A minor na tayo. So, A minor scale, yes, meron tayong yon, nakuha ko na yung aking A minor scale. Yun siya mga master. Kumbaga tatandaan mo lang yung pattern ba. Pero syempre, kailangan may knowledge ka talaga sa fretboard. Kasi pag nauna yung visualize, ito gagayahin mo itong ginawa ko ngayon, hindi mo rin siya ma-apply kung paano mo siya patakbo-takbuhin. Kumbaga yung itong pattern na to, diyan ka lang din makukulong. Hindi ka na makakapag-improvise, makapagtakbo kahit saan dito sa frets. Yun siya mga master. Kaya napaka-importante yung memorize mo yung nota, paano nangyari, paano sila nagkakasunod. Then, pangalawa, familiarize ng daliri mo. Para pag visualize na lang, madali na lang. At susunod na lang din yung dalawang assets doon. Yung hearing, yan. Susunod na yan. At yung timing. Yun siya mga master. Kaya magiging madali na lang sa'yo lahat. Kumbaga makukuha mo na lahat ng mga major scale. Hindi na kagaya ng nag-start tayo na start natin G major scale. Ganyan. Then tinatanda naman natin pagdating dito. Yan, ganun. So hindi na ganun. Kasi pag alam mo na yung fretboard is ganito na lang. Example, G major scale ito. G major scale. Through visualize na lang gagawin mo. So, G sharp, A,
A sharp, B, C. Ganon. Get my point mga master. Ganon lang kadali. Kumbaga parang kukontinuous na lang yung ideya. Yan. Hanggat yun, dami kang ideas na makikreate sa isip mo. Hindi ka maubos-ubusan ng mga ideas. Kumbaga endless na yung ano doon, yung mga nota na magagawa mo. Yan. Depende na sa'yo kung paano mo gawin. So dito naman tayo sa pag-apply ng scale. Example, may backing track tayo. Tayong B minor na chord progression mga master. So, dahil naturo ko na sa inyo kanina yung paano kinuha yung B, yan. So, ito na yung ating B. Ngayon, laruin ko muna yung scale ng B minor. Yan. Boring di ba kasi nag-i-scale lang ako. Ngayon, kukuha na ako ng mga target note. Nasa isang box lang ako, yan, ganun kasi shape yung tinandaan ko. Pero pag alam mo yung mga nota sa fretboard, makakalabas ka dito. Yun yung ibig kong sabihin mga master, kumbaga parang ini-enjoy mo yung music. Hindi ka nag-i-struggle kumbaga, hindi ka nag-i-struggle sa daliri mo, hindi ka nag-i-struggle kung ano yung mga ideas. Kasi dahil pamilyar mo na yung mga nota at memorize mo yung fretboard, may alam ka na dito sa fretboard kumbaga. Parang ganun, susundan mo na lang kung ano yung flow, kung ano yung maisipan mo. Yan, unique tayo mga gitarista, iba-iba tayo ng mga naisipan na nota. Pwedeng meron kang naisipan na ikaw mismo nakaisip nun, create na sa sarili mo. At yung sa akin naman, iba rin naman yung pagka-interpret ko. Ganun siya mga master. Pwedeng ganito, laruin ko na lang sa isip ko. Yun siya mga master. Kasi parang pakakantahin mo kasi siya eh. Yung kung ano yung naisipan mo na nota, ilalabas ng ating daliri kasi familiar na natin yung ating fretboard. Yun lang siya mga master sa video natin na ito mga master. Sana nakakuha kayo ng ideya nito mga master at huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Kilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.